Alam niyo ba na ang rabbit meat ay isa sa pinakamasustansyang karne? Mayaman ito sa protina at mababa lamang ang fat content. Dahil dito, kasalukuyang isinusulong ng pamahalaan ang produksyon ng rabbit sa bansa. Ngayong araw, usapang rabbit tayo. Paano ba mag-alaga at magparami ng rabbit at ano ang hinaharap ng industriyang ito? May cooking portion din, kaya tumutok at matuto. Welcome to Babs TV, Episode 2, Usapang Rabbit from Farm to Plate. Mula dito sa Avens Farm sa Baliwag, Bulacan, narito po tayo upang magkaroon ng talakayan tungkol sa rabbit o kuneho. At di pong makakasama ang presidente ng Association of Rabbit Meat Producers, Mr. Art Veneracion. Magandang umaga po, Mang Art. Magandang umaga rin, sir, at welcome sa Even Nature's Farm. Maganda dito sa lugar ninyo. Marami pong puno rito. Napansin ko nga, no, maaliwalas. O, sige po. So, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa rabbit. Opo. Pero parang mas karaniwa ba sinasabi ng tao, kuneho o rabbit? Usually po is rabbit, but tayo bilang isang Tagalog, kahit na yung kuneho ay isang Kastilang salita, yun pa rin yung ginagamit natin. Nakaugalian na ho yung kuneho. Oo. Sa akin nadidig yung kuneho, minsan kuneho ka. Oo, kuneho ka. Yung parang Alam niyo pabiro. pa ibig sabihin nun, pagka kuneho ka. Ano pa ba sa ibig sabihin pag sinabi kuneho ka? Mabilis dumami. Mabilis dumami. O sige, tungkol sa pagdami, ang rabbit kasi sa pagkakaalam ko, hindi siya original na isang hayop na nasa Pilipinas. Ano ba ang kwento at nagkaroon tayo ng rabbit sa Pilipinas? Base ho sa pagsasaliksik namin, yan ho kasi kaagad yung tiningnan namin before. Dahil gusto namin makita ano ba yung naging kasaysayan ng pag-introduce ng rabbit dito sa atin. No? Kaya nakita namin na pagkatapos ng gera, ng pangalawang digmaan, ay... Anong taon po yan? Late 1940s. Late 1940s, 1940s. okay. So, ito po yung dinala ng mga US Peace Corps volunteer dito sa atin at saka religious missionary at nakapag-base sila sa Baguio. Kaya doon una na-introduce ang rabbit sa Baguio City. Yes po. Bagamat ito ay tinuring bilang isang source ng pagkain, kaya lang wala hong naging masyadong attempt na talagang introduce siya na as food, no? So, kung walang mga kaalaman yung mga tao, naging mas popular to sa mga pet shop. Matanong ko lang ho, So, dinala nung late 40s ng mga American missionaries and Peace Corps ang rabbit sa Pilipinas. Alagaan para bilang isang source ng pagkain. Okay. So, ibig sabihin yan, matagal-tagal na po tayong matagal-tagal na nasa Pilipinas yan. So, malapit nang maging isang senturyon, Opo. Sa 2040s. So, mga 2 dekada na lang. Ang ibig din sabihin niyan ay itong 60 years na ito, na nasa Pilipinas ito, kumakain na talaga tayo ng rabbit. Specific lang ho yung Cordillera area. Dahil doon ho siya na-introduce. So, mas natuto yung mga ating kababayan doon sa Cordillera na kumain ng mga rabbits. Sa bagay. Naalala ko po, nung bata pa ako, nasa Baguio ako noon, doon ako nag-high school, doon ako unang nakatikim ng rabbit. Nag-aalaga yung landlord namin ng rabbit at kuminsan yun ang ipinakakain sa amin. Masarap naman po siya. Naalala ko rin po, nung nasa Baguio ako noon, pag namamasyal ang mga tao, ang isa sa mga souvenirs ay keychain na gawa sa buntot ng rabbit. Opo, kasi nga, yung matandaan ko natin yung rabbits po, kilala po yan sa United Kingdom, no? Na isang lucky charm, no? Rabbits kaya po. yung paa po. Yung paa? Ito po yung panghuling paa ng rabbit, no? Panghuli? Kasi paa. Nasa likuran? Sa likuran po. Okay. So, kasi po yan, mas mahaba. So, ito yung lucky charm nilang pinoproduce, no? As keychain din naman po. Kaya, sabi ko nga, yung makikita nyo yung mga sine na pinanonood natin na galing sa United Kingdom, makikita nyo kung minsan nakasabit yan doon sa mga kotse. Yung rabbits po. Kaya, it's a lucky charm, no? Dito rin naman sa Baguio, ginawa rin nila yan, buntot, paa, yung Mas balat. buntot ang nakikita ko noon. Apo, medyo maganda ko kasi maganda yung buntot dahil
Makulay. Even ho siya. Oo, yung buho. Tsaka papaliit. Kaya maganda ho siyan talaga. Ito, merong rabbit sa likodan natin. May buntot ba to? Wala po atang buntot to. Para maipakita man lang sample. Ito pong balat na ganito, yan. Ayan ho, sa ito. Baguio, ginamit din po yan bilang materyales sa bags. Bags. Sa bags. During that time. No? Kasi ako rin, nung araw, nung maliliit kami, late 1950s, dinadala kami ng magulang namin sa Baguio, namamasyal. At nakikita po namin yan sa Mines View Park. Doon sila nagbebenta. Sige. Tanungin ko lang, dito po ba sa inyong farm na ito, ilang po ang alaga ninyong rabbit? Sa ngayon po, yung sa Aben Nature's Farm, meron ho kaming 100 na dam level. Itong dam level, tinatawag namin siyang dam level, para lang din ho sa baboy na sow level. Ito ho yung mga rabbit na nanganganak na. Yun. Okay. So, ginawa po namin to para madaling mag-compute ng population ng rabbit sa isang farm. Dahil pagka meron ho kayong 100 dam level, ibig sabihin ho niyan, kaya nyo mag-produce ng 200 pirasong rabbit sa isang buwan. Sa isang buwan, okay, 100 dam level is equal to 200 rabbits in 1 month. Mabilis kang dumami. Mabilis po siyang dumami. At population-wise, kung 100 dam level yung sa inyo, more or less asa 400 po ang population ng isang farm. So, iyan po yung sa Aben Nature's Farm. But sa ngayon po, meron din naman kaming isang rabbit breeder multiplier farm na ito ay pinagkaloob sa amin ng Department of Agriculture. Sa ngayon, meron na po kami ritong 50 dam level. So, equal to 100. Equal to 100 more or less ang population ho dyan is around 200. 200. Ang computation ho kasi namin, sa 1 month, kung 100 dam level kayo, you could produce 200. Opo. At bago ho kasi kayo makapagbenta, dapat 2 months old para stable yung rabbit. 2 buwan yung aalagaan pa ulit. Mga gaano kabigat ho yung rabbit na 2 buwan? Mga 1 kilo po yon. Yung 1 kilo na yun, parang isang buhat mo lang, alam mo ng mga... Mga 1 kilo po. Okay. Kasi sanay na kayo mag-alaga. Gano'n ba kayo katagal nag-aalaga ng rabbit? Ito hong pag-aalaga ng rabbit, sinimulan namin to ng 2012. 2012. So, 2022 ngayon, ano lang po isang dekada na. Opo. Una sa umpisa po, ito ay isang attraction lang dito sa aming farm. Since ang farm po namin is accredited by the Department of Tourism as a farm site. Okay. Anong makikita sa farm ninyo nung wala pang rabbit? Dati ho, kumpleto ho kami rito ng mga native livestock. Baboy damo, native chicken, native mga duck, then may pispan ho kami, then vegetable garden. Ayun. Idinagdag ho namin yung rabbit as an attraction. Dito sa mga farm. bata siguro? Hindi po, kasi nung dinagdag namin to, nakita na namin yung purpose ng rabbit na as meat production. Hindi siya pet. Hindi siya so, pet. nasa unang isipan niyo pa, ito ay magiging pagkain. Pagkain. Hindi alagang tulad natin nag-aalaga ng pusa, ng aso sa bahay. Tama po yon, kasi nung dati ho, kami ay nag-entertain dito ng mga family of 10. Tatawag ho yan for weekend, magpapareserve sila, gusto lang kumain ng rabbit, dito sila kumakain sa amin ng lunch. Ganun ho yung mga ano namin dati. Masarap kayong magluto. Si Mrs. po ang nagluluto, si Angie. Angie pangalan ni Mrs. Kayo Angie. po? Ako po ay Art o Arsenio. So yung oven ay ano talaga? Yan po yung A, veneration. So yung A na yon, di natin alam kung Art o Angie. Kadalasan po siguro, baka Angie, dahil ako'y masunurin naman po kay Angie. Okay. Masunurin kayo. Sige, mabait na asawa po. Masunurin kayo, Mrs. So, yung po bang nag-alaga kayo ng una ng rabbit, kayo ba'y nag-aral ba muna manong mag-alaga o parang, sige, alaga tayo, tinalat ka, ano mangyayari? Alam mo, yan po yung isang naging challenge sa amin before. Kasi nung una akong bumili ng rabbit, 9 na piraso, ay binili ko ito sa may bandang Quezon Province. Akala ko Cartimar At wala naman po kaming alam na pag-aalaga. Basta ilang piraso yung una nyo binili? 9 yung binili sa namin. Quezon Province? Quezon Province. Ilang babae, ilang lalaki? Bali, 3 lalaki ho, 6 na babae. Okay, Sa masamang palad, after 1 week namatay yung 4, so 5 yung natira. Ilan na lang ang babae at lalaki doon? Nagkaroon ho kami 2 babae at saka 2 lalaki at saka 3 babae. Okay. Ano nangyari doon sa 5? So doon ho kami nag-umpisang mag-aral. Doon sa 5. Sa dahil, 9 na naging 5. nung nakapag-aral ho kami through the internet,
Through internet talaga? Internet lang po. Wala naman po tayong mapag-aralan dito sa atin o ma-attenda na seminar kasi wala hong talaga nag-aalaga ng rabbit in big quantity dito sa atin. So kami, through the internet, nung napag-aralan namin, yung 5 po na yun, dumami ng 300 hanggang 400 na rabbit after 1 year and 10 months. Kaya napakaraming rabbits po namin dito noon. Ang rabbit ho ba, karaniwan, gano'ng kahaba ang buhay? Sabi nila parang yung aso, lumaabot ng 10 hanggang 15 years. Ang rabbit po, pagka inalagaan siya as pet, ganun din po, parang aso. Tatagal siya ng 10 years, 12 years, mga ganon. No? But as a productive livestock, ang nakikita ho namin dito is 3 years na productive yung... 3 years siyang magbibigay ng anak. Opo, yung dam na tinatawag natin babae. Tapos sa 3 At taon. yung back naman ho, yung sire, inaabot ng 5 taon na productive. Okay. Yung kanilang productive life. Opo, yung productive life nila. Ibig bang sabihin nun ay nagme-menopause din ang babaeng rabbit? Hindi na ho siguro nagme-menopause. Kasi nga, meron ho kaming sistema rito ng recording na pagka ang isang dam ay nagpo-produce na lang ng 5 pababa, Ayon. may warning na ho kami sa kanila. Pahinga na muna. Mamamahinga na sila at pwede naman ho namin gawing ulam sa pang-araw-araw. So, yan ho yung para sa akin, masarap siyang tinola, masarap siyang sinampalukan. Yung ganong edad? Ganong edad. Mga ilang taon ho yun? 5 taon? Ano ho yun? Yung kung babae, Yung mga babae, 3 mga taon. okay. O 3 kalahati na taon. Okay. So, meron pa rin naman pakinabang hanggang Meron dulo. po. Parang ano lang din, parang baboy din, manok. Alam niyo, yung manok, meron tayong kal na manok eh. Oo nga. O sige, sabi niyo kanina, namatayan kayo ng 4. Ano? Opo. Kasi nga yung siyam, sa ngayon, nakikita ninyo na ano yung challenges na nakita nyo technically pag nag-aalaga kayo ng rabbit? Ano yung nagkakasakit? Ano yung karaniwang sakit? Nag-aaway ba sila? Niluluso ba yan ng daga? Since ang rabbit ho is a prey animals in the wild, no? Marami hong predator to, no? Ano mga predators na halimbawa? Una-una ho dyan. Tayo mismo, tao. Tao. Okay. Tao una. Oo, dahil yan, we found out na pagka pala yung ating lugar ng inaalagaan ng rabbit, madalas maraming iba-ibang tao, ay na-stress sila. Na-stress. Pagka na-stress, siyempre, bumababaho yung immune system. Diyan tumatama yung mga diarrhea, bloating, yung mga ganon. Okay. No? Pangalawa, yung aso. Pag kami nakakawalang asong lumilibot-libot, yung pusa, o merong ahas, merong ibong malalaki, may daga, yan ho yung nakakapagbigay ng malaking stress sa ating alagang rabbit, no? May nakita na ho kayong ahas sa inyong ano? Dito pa marami, since ang rabbit naman po hindi masyadong puntahin ng ahas. Kasi po, ang rabbit, wala naman pong ingay ito eh. Okay. Unlike yung ibon, maingay ang ibon, talagang pinupuntahan siya ng ahas. So, aksidenteng makakawala at habulin ng aso. Oo, yung aso. Ang aso naman, hindi naman niya kakainin, papatayin lang niya. Pinapatay o nilalaro? Papatayin ho talaga niya, kahagatin, hanggang sa mamatay. Nangyari na ho yan dito? Dito ho, winasak nung isang aso namin yung kulungan para mapatay niya yung rabbit. Aba? Kaya mahirap po talaga pag kami mga predator. Kaya dapat secured. Yung aso ninyong pumatay ng rabbit, buhay pa? Wala na rin ho, patay na rin siya. Dahil matanda na po eh. Okay. Bakit titingin sa akin pag sasabi niyo matanda? Mahalaga ang recording sa rabbit production. Unang-una sa lahat, ang ginagamit namin na tagging or proper name tagging sa aming mga koneho ay tulad na lang nung sire namin ay alphabetical, ang dam levels namin are numerical. So pagdating sa production po, nire-record namin lahat ng nagiging kits nila is kinukuha ko yung alphabetical at saka yung numerical. Asang halimbawa ho is ang letter A, yung sire, number 1, si Dam. Ang magiging anak nila is A1. Doon ho namin matetrace kung sino yung tatay at nanay nung kids na naging production namin. At isa pa hong kasama doon is kung ano yung petsa, kung kailan pinanganak yung kids. Para ho, nabibilang namin yung edad ng rabbit na out namin or for release. Dito sa aming farm,
Number one na binibigay namin sa mga gustong makapag-avail ng rabbit namin ay edad na 2 buwan pataas para ho stable na ho yung rabbit. Kaya ho number one na mahalaga is yung date of birth. Dito rin po, ang timbang ng kuneho ay wini-weigh in namin para nakikita namin yung average weight ng inahin at saka ng barako kung nararapat silang gamitin for breeding. Pagka merong kakulangan sa timbang ng previous na record nila, ay hindi muna namin itinutuloy yon sa pag-breed. Kinukondisyon po muna namin ulit. Dito rin po, nire-record namin sa mga kits na production namin dito kung merong mga cases na nagkakaroon ng sakit at pinagmumula ng sakit, tinetrace ho namin yan kung maaaring manggaling sa tubig or sa pagkain or sa sanitation ng kulungan. Nakarecord din po lahat yan. At kung sakaling meron mang pangyayaring namatay yung kids, nire-record din ho namin yan kung kaninong magulang siya nag-originate. Dahil pwede rin ho namin matrace na hindi maganda ang pagpe-pairing ng magulang kaya pinagmumulan ng mahihinang anak. Dito sa Even Nature's Farm, meron din ho kaming manual na ibinabahagi ho namin sa aming participants at sa mga interesadong mag-alaga ng kuneho. Ito ay isang gabay sa pag-aalaga ng kuneho. Ito ay nagmula sa mga research at saka eksperyensya namin dito sa pag-aalaga ng kuneho. Ang mga content nito ay yung pagtatalakay kung paano magsimula, tamang pag-aalaga, history dito sa Philippines kung paano nagsimula ang pagkukuneho, pati rin ho yung kung sino at ang nagturo galing from a foreign country dito sa Pilipinas. Inaalam din ho namin lahat yan at binibahagi ho namin sa mga participant namin. Pati rin ho yung productivity charts na ginagamit din ho namin dito sa farm kung saan ay yun patuloy na pag-practice namin ng proper recording. Dito rin ho yung mga kapakipakinabang na breeds na para gamitin sa pagkakarne at yung mga tamang charts at sa yung pagpaparami na practice na tinuturo namin dito. Parte rin ho dito is yung mahalaga na tinatanong ng marami na gusto magsimula ang pagkukuneho is yung return of investment nila. So naglagay din ho kami rito ng basic feasibility study na para makita ho nila yung ROI nila within a year. Tapos meron din ho dito mga larawan na mga kung anong mga dishes na ho gamit ang karne ng kuneho na naming napresenta na sa mga participants sa mga kinauukulan. Okay, sa ngayon po na siya ay kinakain na, kinakatay nyo na po at sabi nga pwede kaming kumain ng rabbit mamaya, di ba? Opo, pwede po. Ano po yung mga tatawag nating standards? Kumbaga okay, kayo po yung taga Bulacan, ano ho? Opo. Ayan, di ba dito uso ang tinolang manok? Ay, opo. Sa bandang taas naman, bandang ibaba, Nueva Ecija, sinampalukang manok. Tama. Sabi nga nila, masarap na sinampalukan yung dumalaga. Diba? Yung hindi pa nangingitlog yata yun, ano? Sa rabbit naman po, bilang isang pagkain, ano yung mga dapat, halimbawa na silang ba ay ilang buwan na, yung timbang, ano po ba yung mga tatawag natin parameters o standards sa para masabi na ang rabbit na ito ay po pwede nang makarating ng kusina. Opo. Sumusunod po tayo sa international standard. Merong iba't ibang klase ng karne ang kuneho, no? Unang-una, yung tinatawag lang fryer, ito yung mga 3 to 4 months old. 3 to 4, pag sabing fryer, 3 to 4 months old po ano siya. yung prituhin? Prituhin, medyo malambot ho talaga yung kanyang laman, no? Okay. Ang sumusunod naman ho dyan, yung So, 3 to 4 months. taon hanggang 1 taon, ito ho yung... Pagka mga taon na ho, ayan ho yung roaster na tinatawag. pag roaster lilitsunin. Lilitsunin. Ano yung minimum age po na masarap na gawin siyang rabbit lechon? Mga 5 months o hanggang 6 months. 5 to 6 months. Kasi ho yan, ang timbang ho yan, less than 3 kilos or 3 kilos. So, medyo maganda ho yung laman. Yung pang-adobo? Yung pang-adobo ho, pwede rin naman ho kasi yung
itong roaster, pwede rin naman ho yung fryer. Magdidepende lang ho sa pagluluto. Pagka fryer, medyo konting panahon lang para maluto, para lumambot. No? Pagka yung roaster, medyo mas matagal na panahon para lumambot ho siya. Ganon. Natatandaan ko, 50 years ago, nung kayo ikasal, nung una ako makakain ng rabbit, lasang manok. Opo. Okay. Yung bang rabbit, parang, isang manok kasi no, merong cut, no? Leeg, pakpak, drumstick, hita, breast. Ang rabbit po ba, meron din tatawag na rabbit cuts? Meron din po. Yung back portion ng kanyang leg, tinatawag Pwede po bang hawakan natin ito? Sige po. O, sige. Para po malaman ho natin, ano? So, halimbawa, ito po ay, okay, si Kuneho po, si Kune, halimbawa, kung ito ay ating by cuts po, kasi tatandaan ko, di ba, sa baboy nga, merong tatawag na maskara, tenga, petso, pige. Sa manok naman ay pakpak, drumstick, breast, at saka thigh. So, dito naman po, ano-ano po ba yung mga cuts meron ang rabbit? Ito po yung sa likod, yung Sa hind likod. leg, Okay. para ho siyang drumstick ng Parang manok. drumstick. Oo, Okay. ito ho yung Dalawang dalawa. piraso. Tapos yung from the middle of the body, ito ho yung loin. Ito Parang yung ito yung loin. pitso Ito yung ng petso. manok. No? Okay. And then yung front leg, Yung front leg. kung titingnan nyo ito, pagka yung nakatay na siya, para siyang pakpak na manok. Parang pakpak ng manok. Maliit lang ho kasi siya eh. Okay. O nga naman pala. Okay. Then, ang rabbit ho kasi, since dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa ganun kapopular, pagka in-slaughter siya, wala ho siyang ulo. Walang Tinatanggal ulo. namin ang ulo. Tinatanggal ang ulo. So, ano na yan, yung neck portion, yun na ho yun. No? Bali, ilang parts niya, hind leg, itong loin, tapos neck, tsaka yung front leg. Ito ho. Ito ho yung belly. Yung belly. Ang belly ho, tinatanggal ho yan dun sa pinaka-loin Oho. ng belly. Yan po yung kumisan ginagawa ho namin kare-kare. Ayun. Kasi manipis ho siya na malapad. So, similar to yung libro-libro, yung mga ganon. Okay, balik ko natin sa manok. Kasi yung manok, pagka bumili ka at pinaputol mo sa, sabihin sa dalawang paa, tapos dalawang pakpak, yung breast ay, parts, so ilang parts yon. So halimbawa, kung adobo cut ho, halimbawa, o fryer cut, ilang hiwa po lahat ang lalabas sa isang rabbit? Alam nyo, pagka yung let's say, nag-adobo kami, Opo. sama-sama ho lahat yan. Hindi so mga- kamukha ng baboy ito na meron tayong adobo cut. No? So, So, magkakasama ho siya, yung leeg, yung front mga leg. ilang hiwa po lalabas ang yung rabbit na mga 5 buwan na po ang edad? Pagka yung hiwa ang pinag-usapan natin, aabutin niya ng mga 15 hanggang 20 hiwa. Depende sa laki. Okay. Ganun ho karami Yung mga kukuha. hiwang mayaman. Hiwang mayaman, mga 15. Okay. Pag Hiwang mahirap lang, 20. 20. Opo. Yeah. Okay. Kasi kaya lang ho itong rabbit Ano ho na ho kasi- magiging timbang nun? Pagka na-dress na po siya. Pagka na-dress ho kasi yung ating rabbit, At yung let's meat say, na ho na 15 hiwa. Mga let's say 2 kilo po yung ating live rabbit. Okay, no? 2 kilong live. After slaughtering, walang ulo, walang tenga, walang buntot, wala wala na rin yung ho yung balat. mga paa. Oo. Malinis ho siya, Opo. carcass. 55% ho recovery. 55%. So, So, 1 kilong Yung 2 kilos po ng live, kukuha tayo ng 1.1 kilos ng 1.1 carcass. kilos na carcass. Bone in ho yun, kasama ang buto. Tapon yung kalahati. Tapos Yung ho 45%. kalahati, Kasi nga, hindi pa natin naisasama yung ulo. Yung buntot talagang wala naman ho yan. Pwede natin gawing keychain. Yung paa sa harap at saka yung sa likod, pwedeng gawing keychain. Yun. Pasensya Yung na tenga po, akala meron ko, kaming- alaga ko lang yung rabbit. Meron ho kaming mga buyer ng tenga eh. Yung, Meron bayo ng tenga. Ano ginagawa ito nila sa yung tenga? pinapakain ho ito, treats sa mga aso. Treats ng aso. Dine-dehydrate nila yung tenga, then pinapakain. Dehydrated. Dehydrated. Okay. Yung ulo naman ho, yan yung ginagawa namin sisig. Sisig. Kinukuha yung pisngi, yung brain. Aha. Yun ho yung sisig. Okay.
Pasensya ka, parang kinikilabutan ako. Pasensya na po kayo. Okay lang po. Balik na ko na. Babalik ko na po siya. Hindi ko kasi naman 50 years na akong muling kumain. Sa mga bata yata ngayon, pag nakakita ng rabbit, ang cute, di ba? Dito po sa farm namin, yan yung pinagbabawal namin sabihin na cute yung rabbit. Dapat, ang sarap, gano'n. Yun po ang tamang word. Ang sarap ng rabbit. Masarap kainin. Parang ay Ilocano, pag nakakita ng kambing, sinasabi, pinapaitan na ito mamaya. Tama? Yan po yung... Ito pag nakita, adobo. Yan po yung kagandahan ng rabbit. Kasi lahat ng luto ng kambing, lahat ng luto ng manok, baboy at beef, pwede niyong gawin sa rabbit. Kaya nga sabi niyo kanina, sisig, di ba? Sisig. Ang chicken, parang wala pa akong nakikitang sisig na chicken. Meron din naman, kaya lang meron din, hindi siya talaga ganun. Tapa na chicken, parang wala rin naman. Wala. Papaitan na chicken, lalong wala. Lalong wala. Ito, pwede rin? Yan ho, pwede. Anong abdo? Anong pampapait? Ang palaya? Kami ho dito, ang ginagamit namin yung lemon rind. Lemon rind. Okay. Mas masarap po siya eh. Pero sa bandang norte po, ginagamit nila yung abdo. Abdo, okay. Lemon rind. Hindi kaya maglasang ano yung nakalyanera? Leche plan. Leche plan. Hindi naman po ano eh. Ano ba ang tawag doon sa... Kasi di ba lemon rind? Mas masarap daw gamitin ng lemon rind sa leche plan kaysa sa calamansi. Ano ho? Tama po. Okay. Lahat mo ba ng rabbit ay pwedeng kainin? May iba-ibang klase rin ho ng rabbit, no? Actually, tatlong klase ho yung rabbit. Tatlo? Meron ho tayong small na yung fancy, no? Pag sabing fancy, Yan ho yung mga small breed. small breed. Mga ganon timbang ho nun? Ano ho ito? Tumitimbang na 1 kilo. The smaller, the better. Ganun ho Yung 5 taon ng fancy, 1 kilo pa rin. less than 1 kilo po. Less than 1 kilo. Kasi merong mga dwarf. Meron pang dwarf. Meron pong mga dwarf So yan ang na pang-alaga. ito yung ginagawa nilang pet at ginagamit nila sa mga shows. Okay. Meron din naman tayong medium size. Yung medium ito size? yung mga ginagamit sa meat production. For meat production. Kaya lang itong medium size, meron ding iba-ibang klase na pwede sa pet, pwede rin naman sa meat production. No? Sa meat production lang po Sa meat tayo. production ho natin, kami 2 ho yung nire-raise namin dito. Ito ho yung New Zealand White at saka California White. No? New Zealand White, California White. Basta white lang siya. Ito po yon. Ito yung California White. Ganito ang itsura ho yan. Itim ang tenga, itim ang uso, pati paho niyan, itim. Yan ho yung California. California White. Ito naman hong New Zealand, ganyan po siya. Pink yung mata niya, then all white. Ito ho yung mga dinevelop for meat So from production. New Zealand. No po, this is from California. Yung California White kasi, From California din po. Okay. Kasi itong New Zealand White was developed 1916 sa California ni Double as a new Douglas. breed. As a new breed. Kasi during that time, depression sila eh. So naghahanap sila ng pwedeng makain din nila na could give them good litters, tapos more meat. So ito ho yung na-develop. Ilang breeds meron tayo for meat Sa na ngayon, nasa Pilipinas po? sa ngayon po, ito yung pinakamagandang for meat production. Yung dalawa na yan. Okay. So ito yung meron kayo sa farm? Ito ho yung aming dito sa farm. But meron na rin ho ngayon kasi, especially in Europe, meron na tayong mga hybrids. Hybrid. Meron na po. In fact, meron ho tayong mga yung parental stock, meron tayong grandparents, meron tayong great-grandparents. No? Ito ho yung mga ginagamit na sa Europe na mga for meat production. Nasubukan ho bang pinag-asawa ang California at New Zealand? Meron hong gumagawa niyan kasi nga parang nakakakuha sila Male-level up ba natin? nale-level na po. Kailangan lang yung California, siya yung lalaki. Siya ang tatay. Kasi maganda yung mothering ability ho ng New Zealand White. Okay. Ayun. So, Sa breeding ng rabbit, ano lagi ang purpose? Yung for meat production po. Dapat pa ay mas makarne, mas malaman? unang-una Hindi ko ho, alam. dapat yung productivity. Productivity. Dapat Sa maraming New Zealand, mag-anak. marami. Ilan pa ba ang inaanak ng isang nanay? Ang California, itong New Zealand White can produce 8 to 12 8 to 12. liters. In 1 year, ilang beses ito manganganak? 5 times ho kami rito. Panginoon Diyos. Pero in other countries ho, like yung... So kung 5 na 10, 50 isang taon. Opo, yun. Ang isang ina. Ang isang ina. Aha.
Kaya lang kami ho rito, kung mag-compute, we base it on 6. 6 ang Anin lang. average. Ayan. So, 6 times 5, mga 30. Mga 30 ho. Kaya sabi nga ho namin, kung meron kayong 100 dam level, you could produce 200 in Mortality po ng ipinanganak. dito ho sa atin ngayon, medyo mataas yung mortality from kindling o panganak until weaning. Dahil? Ano ho yung mga changes of temperature. Tulad ho ngayon, maulan, maaraw, maalinsangan. Sa gabi ho, malamig. Oho. Pagdating ng tanghali, mainit. Oo. Yan ho yung nahihirapan yung ating mga rabbits. Yung bagong panganak. Yung mga bagong panganak. At, May incubator din? wala ho ang mahusay ang mothering ability na meat production, nagtatanggal ho siya ng balahibo. Okay. Ito ho yung kino-cover niya ron sa kanyang newly born Nagtatanggal ng balahibo yung nanay? nanay. Paano tinatanggal? Binubunot niya ho yung balahibo. Sarili niya? Sarili niya. Ang bait niya. Mahusay ang kanyang mothering ability. so Bubunutin ito, niya yan. tatanggalin niya yung kanyang balahibo. Nakikita kong dalawang purpose niya is para ma-maintain niya yung temperature ng kanyang mga anak na medyo mainit, no? At the same time, ini-expose niya yung kanyang dede sa mga nanay para makasuso ng maayos. No? Pagpapatunay lamang talaga ang mga ina, no? Ibang magmahal. Ang rabbit ho, bahusay ang kanilang kaya lang, we have to Yung tatay choose, walang silbi. we have to choose the good, yung breeder ho na mahusay yung mothering ability. Kasi kaya nga kami, Katulad nga ng New Zealand White. hindi naman ho 100% mahusay ang mothering ability ng New Zealand White kasi we have to do breeder selection. Okay. Yun. Kaya yun ho yung ginagawa namin dito sa aming breeder multiplier farm. Dito ka muna, darling. Upang siguraduhin ang pag-unlad ng rabbit industry, naglatag ng mga panuntunan ang iba't ibang ahensya ng Department of Agriculture na titiyak sa wastong pag-aalaga, pagkatay at pagpoproseso ng rabbit. Ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BAFS ng Department of Agriculture ay na-create under the Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA of 1997. Ang AFMA ay nag-mandate ng BAFS na mag-set and implement standards for fresh, primary, and secondary agriculture and fishery products. In 2013, naisabatas ang Food Safety Act or Republic Act 10611 at ito ay nagbigay ng additional mandates ng BAFS to develop food safety standards for primary and post-harvest food. In 2020, nasalanta po ang Philippine swine industry ng African swine fever or ASF. Dahil dito, ang Department of Agriculture ay naghanap ng alternative na source ng protein maliban sa baboy. At isa na rito po ay ang rabbit meat. Sa taong iyon, ang Bureau of Animal Industry or BAI at ang Association of Rabbit Meat Producers or ARAM Inc. ay nag-propose sa BAFS na gumawa ng standards ukol sa rabbit. Isa na po rito ay ang Code of Slaughtering Practices for Rabbit. Ang standard na ito ay naglalayo na mag-establish ng humane and hygienic slaughtering practices for rabbit na binebenta sa market. Ang Philippine National Standards ng Code of Slaughtering Practices for Rabbit ay na-approve noong 2022. Kasama sa standard na ito ay pag-set ng minimum requirements for the slaughterhouse, pati sa pag-handle ng rabbit, maliban sa specific slaughtering practices, chilling, transport, and delivery. Ang BAFS po ay patuloy na magde-develop ng standards ukol sa rabbit, gaya ng good animal husbandry practices for rabbit, rabbit meat grading, and rabbit primal cuts sa susunod na mga taon. So, ang Bureau of Animal Industry or the BAI ay nabuo by virtue ng Act 3639 noong January 1, 1930. So, una ang kanyang mandate is for the investigation and study ng animal diseases. So, by virtue naman ng Administrative Code noong 1987, nasama dyan ang pag-develop ng mga programs and policies and regulations para sa control and study ng animal diseases, syempre para sa purpose natin ngayon na food security. So, kami ngayon sa BAI, para sa rabbit industry, ay bumubuo ng administrative circular para sa
regulation ng mga rabbit farms na ginagamit for meat production. So, nasa level na kami ngayon ng pagpa-finalize, and hopefully by next year, mapirmahan na siya ng ating DA Secretary. So, sa kasalukuyan, kasama sa plano na meron kami ngayon dito sa Animal Health and Welfare Division, ang pagbuo ng Animal Health Program para sa Rabbit Hemorrhagic Disease, na isa sa mga notifiable diseases ng World Health Organization. So, sa plano, by next year din, 2023, makabuo kami ng Animal Health Program, Surveillance, and Disease Monitoring para sa Rabbit Hemorrhagic Disease. Ang Animal Products Development Center o ang APDC ay isa sa mga research arm ng Bureau of Animal Industry. The center aims to support the growth of meat and byproduct industry to research and development, training and extension of appropriate technology leading to improved method of handling, slaughtering, processing, and utilization of animal product, its byproduct. Dito, dinidevelop namin yung mga iba-ibang hayop. No? It means na yung katulad ng ostrich, baka, baboy, meron pa nga kami ginawa dito na exotic, crocodile, na lahat yan byproduct yan. Pag inalagaan mo, natural yan, kakatayin mo. Kaya nag-develop kami mga slaughtering procedures sa tamang pagpaprocess, tamang pag-handle niyan, pag-utilize ng mga bawat byproduct. Katulad ngayon, merong isang industry na nagsisimula siya, rabbit. Since nagsisimula siya, ang APDC is gusto namin sila magsimula ng maayos o magsimula sila sa tama. Katulad yan, nagsimula kami paano kami magdi-develop ng tamang pagkakatay ng hayop. So, yung dinevelop naming procedure sa pagkakatay ng hayop is based on sa best practices ng mga nagkakatay dito o nag-aalaga ng hayop. Para ba yung hindi na yung sasabihin natin na mag-a-adapt tayo, ano yung ginagawa sa ibang bansa, gusto natin yung kaya natin gawin dito sa Pilipinas na isang maayos at malinis na pagkakatay. At nag-develop din kami ng tamang pagpaprocess ng karne nila. And then meron din kami technology dito sa tamang proseso ng pagpaprocess ng balat. Kasi sa rabbit, hindi lang naman yung meat ang pakikinabangan natin. Pati yung mga katulad ng balat, pwede siyang i-process, i-convert into leather, o yung mga accessories, yung pwedeng isabit sa bag. Marami pa tayong pwedeng gawin yan through research and development. Pag-usapan na natin yung tatawag na negosyo. Opo. Baka pwede rin ba itong pagkakitaan? Pero una, kung gusto nating ipaalam na yung karne ng rabbit ay safe kainin. Kung tawagin natin ito, meron siyang HOSU, no? Yung history of safe use. Matagal na natin siyang nariyan, kinakain, no? Yung sustansya ng rabbit is equal to chicken o yung kanyang cholesterol ba? Nagkaroon ba tayo ng ganitong analysis in terms of sabi nga nila, mataas ang kolesterol ng baboy, yung mga red meat. Saan ba natin iuuri ang rabbit? Sa white meat o red meat? Sa ngayon ho kasi nakadepende tayo dun sa analysis ng US Department of Agriculture. No? Based on the analysis, of all the meat na kinakain ng tao, pinakamataas ang protein content ng rabbit meat. Okay. Pinakamababa ang kanyang kolesterol, pinakamababa yung kanyang fats, tsaka yung kanyang calories per pound, pinakamababa din. Kaya sabi nga po ng US Department of Agriculture, this is the healthiest meat available to human being, yung rabbit meat. Ganun ho talaga yung pagturing nila rito. The healthiest meat among available animal proteins. Opo, yung lahat ho yan, chicken, pork, beef, no? Even lamb and goats, kasama ho doon, no? Meron ho kaming mga na-download niyan, yung kanyang nutritional facts, na talagang pinakamaganda yung rabbit meat, no? Kaya lang dito ho sa atin, wala pa tayong nakukuhang mga nutritional facts nung sa rabbit. So, panawagan sa Food and Nutrition Research Institute, no? Tsaka sa BAI. Baka pwede natin tingnan yung kinatawag na nutritional profile, no, ng rabbit meat. Importante po yun. Sa bagay, hindi naman na magbabago yan kung ano yung naroon, yun na rin ang narito. Kumbaga, ang mais sila ng Amerika, mais sa atin dito, pag inanalyze mo yan, kung pareho din lang ng mga uri, hindi naman na mag-iiba yan.
meron lang mga konting variations kung sakali. Kasi nagdidepende ho tayo sa digestive system ng isang livestock. Oh, usapang pagkakakitaan na po, ang nakikita nating potensyal, sa rabbit. Halimbawa lamang po, sa ibang bansa, sa Amerika kasi, ito isang regular meat na po pwede nang bilhin, tama po ba? Yeah, tama. Alam niyo ba kung magkano ito sa Amerika, 1 kilo? Fresh meat. Ang fresh meat ho sa Amerika is inaabot ho ng mga 800 to 900 per kilo. Pesos? Ang 1 kilo? Ang 1 kilo. Ay, goodbye rabbit muna ako. Mahal po sa US to eh. Oo, kasi dala. Even in Europe po, medyo mahal. And kahit na ho sa Middle East, mahal ho siya. Kasi meron ho tayong mga kababayan ng mga nandyan na nagpapadala sa amin ng information. Ito, pupunan yung rabbit meat sa supermarket, makikita namin yung presyo. O sige, mag-arithmetic muna tayo, ha? Sir Art. Opo. Halimbawa, mag-aalaga ako ng rabbit for meat production. Meron akong magsisimula, sa simula mga ilang aking dam level. Kung magsisimula ho, usually ina-advise namin, it's either 2 tryo. Dalawang Ibig sabihin, tryo? isang lalaki, 2 babae. Aha. Hindi ho Parang namin ina-advise na Dalawang magsimula ng 10 babae at Okay. 1 lalaki. Yung 2 tryo na po yan, pagkatapos ng 1 taon, ilang rabbit po for meat ang mapoproduce niya? Ang mapoproduce ho niyan in 1 year, 30 times 4, so 120. 120, okay. But kung yung mga anak ho nito, gagamitin nyo pa rin as a breeder, Aha. Gagamitin pa rin breeder. given na let's say nanganganak siya ng 3 babae every time na nanganganak siya, you can produce the 400. Okay. Sa 400 na yun, paglagay natin, mga ilang piraso doon ang maibebenta niya sa loob ng 1 taon? Pwedeng ibenta lahat, no? Opo. Kung kukonsider natin na talagang let's say meat production ka, meron kang 3 tryo, 2 tryo, so 4 na babae po yan, no? Okay. So makapag-produce yung isang babae ng 30 sa 1 taon, so times 4, that's 120. Okay. Ngayon, ito ho pwedeng ibenta na yan as sige. meat production, no? So, aabot ang mga 300, Tatlong- 400, kung ito todo. Kung ano ho ito, bebenta nyo ho as meat, no? Opo. 120, kung 2 kilos ho yan, you could get times 1.1, sabihin na nating, ilan ba? Hirap mag-arithmetic. Sige, tanong ka lang ako ganito. Magkano kaya magagastos siya sa loob ng 1 taon? Nagsimula sa 2 tryo na nakapagparami ng 400. Mga magkano po ba ang magagastos niya? Feeds, labor, tubig, kuryente, pati overhead cost po. Magkano Meron maabot? ho kaming feasibility studies on Ayan ang this. gusto natin malaman. Ang production cost ho ng isang rabbit na 2 pro- kilos in To 3 months. produce 1 rabbit To na 2 produce 1 rabbit, kilos, 2 kilos, 3 months na production. Ang feeding ho natin dyan is 50% pellets, Okay. rabbit pellets, at 50% grass or forage. No? ano yung grass of fork? Yung mga damo-damo? Ano ho ito? Kami ho, namimili na, nagtatanim na kami ng napier grass, Okay. trichantera, mulberry leaves, and kawayan leaves. Ito ho Pakain yung niya. Pakain yan. No? Okay. So, 50% na pellets, 50% na grass and forage. Ang production cost ho natin with the present price ng pellets na ngayon, mga 29 pesos per Opo. kilo, umaabot ho ng 250 pesos per 2 kilos. Live weight. So, itong kunehong ito, halimbawa po ay 2 kilos. Magkano na gastos ko? 250 pesos. 250 pesos. Okay. So, kung 250 pesos ito, tapos ang karning niya na ipagbibili ko ay yung 55%, so mga 1.1 kilos. 1.1. So, ilalagay ko na siya doon. So, parang ang puhunan ko sa 1.1 kilos ay 250 50. pesos. Pero maglalagay po tayo ng ng cost ng slaughtering. O, kaya nga ho. So, Cost ng packaging. Mga magkano po lahat ang overhead cost? More or less ho yan as a 350 So, plus 150. plus 100 po. Plus 100. So, 250 plus 100, 350. 350 pesos. So yun ho yung cost natin ng 1.1. Wala pa akong tubo dun, ha? Wala pa po, 350. Oo. Kaya kung magbenta ho kami nito is kung wholesale, 400 pesos per kilo. Nisip ko kagad, 500, yung mukha akong pera eh. Hindi mo. Kasi nga, 150 isang rabbit. Ang at least tubo. kikita po tayo ng ano dyan eh.
Sa 400 pesos, ang puhunan nyo is 350. 50 pesos lang? Ang pagbibilan nyo ho dyan is 435. Kikita kayo ng 85 pesos. Isang rabbit. Isang rabbit. Okay, so balikan nga natin. Calculator, please. 400 nga, times 80 na lang. So, 32,000. Oh. Nakakapagod ba siyang alagaan? Hindi po. Nakakaaliw siyang alagaan. Unang-una, hindi siya pinaliliguan. Okay. Gagawin lang ho natin dyan, pakainin sa umaga at siguruhin na meron siyang tubig. Sa hapon, yun din ho ang gagawin. No? In between those feeding and sa watering, dun ho dapat naglilinis sa mga kulungan. Dapat ho kasi sanitary yung ating pag-aalaga dahil masyadong prone sa bacterial infection ang ating rabbit. Bacterial infection. Yan po yung ating cause ng mortality. So, diarrhea. So yung gamot yung sinasama sa tubig? Kami ho, wala kaming gamot na ginagamit dito. Malinis sa tubig? Tubig na malinis, at the same time, nagbibigay ho kami ng probiotic. May probiotics. Probiotic, Okay. Ngayon, bukod sa karne na po pwedeng iprito at litsunin, may mga produkto po bang halimbawa, chicken sandwich spread, meron na ba yung rabbit sandwich spread? Ano po ba yung naglalaro po ang aking diwa? Ano po ba ang pwede nating maging produkto mula sa rabbit na process? Magandang araw! Narito po tayo sa Avon Nature's Farm at ipapakilala ko po sa inyo ang mga produkto na available sa aming farm. Meron po tayong rabbit tocino, rabbit sisig, rabbit hotdog, Hawaiian and Hungarian sausage, rabbit Shanghai, premium rabbit smoked rabbit, longganisa, meatloaf. Meron din po tayong embutido, rabbit mortadella. Ang rabbit mortadella, para lang po sa kaalaman nyo, ay parang kamag-anak po ng mga pepperoni. So, pwede po natin siyang gamitin sa mga pizza, pang-top, pasta, and pwede rin po sa sandwiches. Meron din po tayong smoked rabbit. So, ang process naman po ng paggawa nito ay para pong sa pagtitina pa rin po. So, healthier po talaga siya. Mas less po yung cholesterol na makukuha po natin dito. Dinevelop itong paggawa nito ng ating Animal Product Development Center. Sila po yung tumutulong. Nasa Valenzuela. Sila po yung tumutulong sa amin to develop different... Thank you, Bai. Ito po yung matagal na namin kasama po sila since we started. So, meron tayong research for product development. At katulong namin po dyan yung APDC. In fact, kuminsan ho, magkakasama kami niya na lumalabas, going to Mindanao, Visayas, para magbigay ng mga training sa mga ating kababayan sa Mindanao at sa Visayas. Kaya naman po kami sa kagawaran ng agrikultura, Department of Agriculture. Sa opisina po namin, ang alam ko naging katuwang namin kayo sa pag-develop ng standards, no? For rabbit and even for slaughtering.
ayan po, ang dami nating napagkwentuhan, no? Tungkol sa rabbit o kuneho. Una, ito ba ay nakakain? So, meron siya tatawag na, ito pa ay ligtas kainin ng karne ng rabbit. Pangalawa, ang pag-aalaga ng rabbit po ay madali lang pala. Sabi niya, no, sabi niya ay nakakalibang po ang pag-aalaga ng rabbit. 2 beses pinakakain, sa umaga at saka sa hapon, at in between niya naman yung paglilinis. No? Binigyan din po tayo ng kwenta kung magkano kikitain, kung ito ay magnenegosyo. Ang rabbit pala ay talagang hindi naman siya isang introduce sa Pilipinas na siguro ngayon ay nangangailangan ng suporta ang kanilang industriya, no? So sa ngayon, wala na tayong problema sa safety, sa standard, sa teknolohiya, ang pag-aalaga. Kailangan ngayon suporta na para mapalaganap ang pagkain ng karne. Kasi kung ito ay ating ibebenta na karne sa merkado, ito po ay dapat dadaan po sa National Meat Inspection Service. So doon sa parting ito, kailangan nating tingnan at kung anong gasaan o kung ano man ang maibibigay na tulong ng aming kagawaran para sa rabbit. And we look forward to another event na sa susunod na kwentuhan natin, meron ng building na merong ribbon na pinuputol. So maraming salamat po sa Aven Farm. Maraming salamat po kay Ginoo at Ginang A, Art and Angie. Yes. Veneracion. So, salamat po ng marami sa inyo ho, ha? Apo. Huwag po kayong madadala at salamat din po sa inyo. Magandang umaga mga ka-standards. Kasama natin ngayon si Chef Francis Certeza para ipakita yung mga putahe na ginagawa gamit ang karne ng rabbit. Magandang umaga po, Chef Francis. Good morning, Mika. Chef, gano'n na po katagal nagluluto ng rabbit? Since 98 up to present, nagluluto na ako ng rabbit sa hotel. Pero ngayon, ini-introduce ng rabbit meat dito sa Pilipinas. Kaya itatry natin ngayon itong mga dishes na ito. Ano po usually yung luto sa rabbit nyo? Kayo po yung nagluluto sa mga hotels, ganyan? Normally, pagka sa hotel, syempre, yung mga international cuisine ang ating niluluto. Pagka naman dito sa Philippines, normally, usual ang ginagamit is Filipino dishes. Ini-incorporate lang yung rabbit meat na alternative sa chicken, pork, and beef. May pinagkaiba po ba yung karne nila? Sa baboy, sa baka, sa manok? Yes, may distinctive taste ang rabbit. Light ang lasa niya compared mo sa beef, sa goat, sa pork, at saka sa chicken. So, pagka niluto mo ito, manonotice mo na rabbit yung kinakain mo. So ngayon po, Chef, ano po ipapakita niyo sa ating manonood na potahe po ng rabbit? Instead na lumuto tayo ng mga local delicacies, bibigyan natin ng magandang cuisine yung rabbit dishes. We have rabbit paella, we have smoked salad rabbit, and we have rabbit stew in red wine sauce. Ngayon po, ready na tayo mag-saute ng rabbit meat. By the way, itong rabbit meat na to is 3 months old. Still fryer siya, malambot. After sauteing this rabbit, lalagyan natin siya ng stock. Then, ihalo na natin yung rice para mabuo na natin ang paella. Ito na siya.
Iset lang natin sa medium fire para hindi ganong ma-pwersa yung meat natin. Medium fire. Medyo papalambutin ko lang po ng konti itong rabbit para siguradong sisimmer po natin sandali. Lalagyan natin ng cover, tatakpan natin para ma-ensure ko na lutong-luto yung karne. Okay, tender na siya. The meat is ready. After 15 minutes, ito na po yung finished product natin. Yung rabbit meat is naging tender na. In-strain ko siya. Then yung stock na iset aside ko muna. Ang first step na gagawin natin is maglagay ng oil dito sa talyase. Kailangan natin ma-achieve yung medyo reddish color. Gagamit tayo ng atsuete. Kailangan natin ma-achieve sa paella yung red-orange color. So I added atsuete seed. So English is annatto seed. After po natin mapakulay po yung atsuete, ano po yung susunod po natin gagawin? I-strain natin tong atsuete. Pupunin natin, iipunin ko dito sa side. At siyang ipang-susutay natin dito sa rabbit meat. Para yung kulay ng rabbit meat natin, kulay yellow-orange. Yun ang ma-achieve na kulay natin. So, doon siya. Tinanggal ko yung seeds. Ito lang yung easy way para hindi ka na mag-double pan o gumamit pa ng ibang isang shortcut, isang way para mas mapabilis ka. Okay. Now, mag-susutay tayo ng garlic and onions. Konti lang kasi kailangan lang natin mapakapit sa rabbit meat yung lasa ng garlic and onions. Kasi may garlic and onions na yung ano natin, yung sofrito, yung paste. So now, gagawin natin, lalagyan na natin ito rabbit meat. Tatalsin. Once na ma-achieve natin yung color nung rabbit meat, pwede na natin ilagay ang rice. Ito siya, nagiging yellow na yung ano natin. Bali, hintayin lang po mag-even yung color ng rabbit. Yes, yes. Yun yung pinakang gusto natin ma-achieve dito. Mapakapit yung lasa ng garlic, tapos mapakapit yung color ng atsuete. Hintayin lang natin kumulo ng konti. After natin mabigyan ng color tong rabbit meat, ilalagay na natin tong rice. Okay lang po kahit may water pa? Yes po. Okay. After natin masutay itong rice together with rabbit meat at saka yung annatto oil, susunod na natin yung itong paste. After sisimmer natin to, mamaya ilalagay na natin yung stock.
kailangan kumapit yung oil sa rice para hindi siya maging dikit-dikit, hindi siya maging parang lugaw. So kailangan even din yung paghahalo natin ng rice. Lalagyan na natin siya ng paste, oo. Mararamdaman mo pag yung rice is ready na, medyo dumidikit na siya. So pagka ganon, pwede mo nang ilagay yung paste, then hinamon ng konting apoy para hindi dumikit. Pero ibig sabihin na basta tumutunog ng gano'n, ready na yung rice natin. Okay, so kukuha na tayo ngayon ng kukuha na tayo ng paste. Titingnan muna natin hanggang sa ma-achieve natin yung kulay at saka yung lasa. Then, lalagay ko na po yung stock. Kasali na po natin. To make our paella more flavorful. Fabulous tong paella na to kasi may Hungarian rabbit sausage at saka may rabbit longganisa to sa ibabaw. Yun yung magdadala talaga sa nito, sa lasa nito. Constant ang paghalo nito para pumantay yung pagkakasain ng rice. Tatakpan mo po muna natin. Maghihintay po tayo ng 15 to 20 minutes para maging ready. I think ready na yung ating rabbit paella. Try natin, tikman natin. Ito na po ang ating finished product. Ito po yung rabbit paella. This time gagawa tayo ng thickening agent gamit ang butter and flour. Tawag dito is roux. It's a French term for a thickening agent. After matunaw ang butter, gahalo tayo ng after melting the butter, maglalagay tayo ng flour. Gradual lang kasi baka biglang lumapot. Hintayin lang natin siyang maging parang paste. I think ready na tong ating itong roux. Tara po, magluto tayo ng rabbit stew in red wine sauce. Simulan na natin. Hintayin lang natin maging translucent yung onions para makita nating ready na siya.
After sauteing the rabbit, ilalagay na natin yung stock galing sa rabbit bones. After boiling, may nai-prepare po ako na red wine reduction in shallots, yung red onions. Bali, ilalagay na po natin. Ito po yung red wine reduction na ginawa ko po kanina. 500 ml reduced into 250 ml. Ito po siya. Ihahalo ko na po. At muling isisimmer natin ng 10 to 15 minutes. After simmering at malambot na yung meat, ilalagay na natin yung thickening agent, yung roux, para kumapit sa laman yung sauce. Sa tingin ko, tender ng rabbit meat at saka yung flavor ng red wine nag-i-infuse na. Pwede na natin siyang ilagyan ng thickening agent consisting of butter and flour. Pag medyo lumapot, dagdagan ng konting hot water. Pagka naman syrup-like na yung sauce, I think that's enough. Hindi mo na kailangan lagyan ng roux. I think kailangan pa natin lagyan ng konti. Ang paggamit ng roux, nagmula to sa mga Europeo, lalo na sa Pranses. Ginagamit nila to sa culinary. Ito yung ginagamit nilang pampalapot ng mga sauce nila. Tapos, at the same time, nagbibigay ng masarap na lasa sa sauce kasi made of butter and flour siya. Sa Asian naman, ginagamit nila slurry, yung cornstarch kung tawagin. So, ang Europeo, gamit nila is roux. R-O-U-X. Okay, after this, set aside natin sandali. Gagawa naman tayo ng garnish para dito sa rabbit stew. Babalikan po natin. Ngayon naman po, ire-ready natin yung garnish para sa ating rabbit stew. Ito po yung procedure natin gagawin. First, maglagay tayo ng olive oil. Medyo lakas-lakasan natin ng konti ang apoy para mainit na mainit siya. Ito po yung garnish natin. Tapos, infuse natin konting red wine. In-infuse ko siya sa red wine para yung patatas may lasang wine. Hindi siya in bland na parang naiprito mo lang. Wala siyang dating. Medyo madaming pepper para matapang yung lasa nung red wine, magbe-blend siya.
Magpe-prepare muna tayo ngayon ng dressing para sa ating smoked rabbit salad. Ito po yung mga ingredients niya. Sisimulan na po natin. Olive oil. May measuring cup tong bowl niya, so ma-estimate ko siya. 200 ml olive oil. 50 ml balsamic vinegar. Black pepper, crack. Salt, iodized. By the way, itong dressing na to, my own version to. Sarili kong version tong vinaigrette na to. In-enhance ko lang, nilagyan ko siya ng capers. Nilagyan ko ng anchovies. Pagkatapos, be-blender natin siya. Using din ba mixer. Pwede ka mag-incorporate ng kahit anong gusto mong ilagay sa vinaigrette. Depende doon sa gusto mong panlasa. For me, okay sa akin ng capers tsaka anchovies tapos may onions. So hindi mo naman siya kailangan talagang i-puree or ipino. Mas maganda may makikita ka pa rin texture sa loob ng dressing mo. Tapos na natin siyang ibas. After this, pipigaan natin ng lemon. At least 3 slices na lemon. Whip natin ng kutsara. Ito yung texture niya. Makikita mo yung texture niya. Meron siyang buong capers, may buong anchovies. Siyempre, titikman muna natin. Sakto yung lasa niya. Ngayon po ay gagawa tayo ng smoked rabbit salad. Ito po yung finished product natin na dressing. This is my own style of dressing. Actually, vinaigrette lang to. Nilagyan ko ng capers, nilagyan ko ng onions, at saka nilagyan ko ng anchovies. Ito na po yung smoked rabbit na i-incorporate natin sa salad. Ito po yung chinap ko na rabbit, smoked rabbit. Tatransfer ko na siya dito sa plate.
pagtutuunan ng pansin at mabibigyan ng suporta. Magandang hinaharap ng rabbit industry sa bansa. Bukod sa magandang kita mula dito, malaki din ang kontribusyon ng industriya sa mga programa ng Department of Agriculture upang labanan ang kahirapan at siguruhing may malinis, sapat at masustansyang pagkain. Marami pa tayong susunod na exciting at makabuluhang talakayan ng Taste of Standards sa next episode ng BAFS TV. See you next year!